7 taon. 7 taon na akong hindi nakakaranas ng Pasko sa Pinas. Nakalimutan ko na nga din ang pakiramdam ng Pasko sa Pilipinas. Marami pa rin kayang parol na umiilaw sa kalye namin tuwing gabi. May puto bumbong at bibingka pa kaya na nagbebenta sa gilid ng simbahan namin. May mga nangangaroling pa kayang mga bata sa bahay namin. Nakakakumpleto pa rin kaya sila ng simbang gabi kahit wala ako. Sa totoo lang, hindi ko na alam. Kasi sa tinagal-tagal ko ng isang OFW ay hindi ko na alam ang pakiramdam. O manhid na ata ako. O siguro nasanay na akong ordinaryong araw na lang ang Pasko para sa akin. Yung tipong itutulog mo na lang para matapos ang araw ng Pasko. Ganito naman dito sa abroad. Hindi mo mararamdaman ang lahat ng okasyon. Mararamdaman mo lang na nalulungkot ka. At pag nalulungkot ka, yun na yung araw na magpapasko. Sabi nila, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagmamahalan, pagbibigayan at pagpapasalamat. Pero paano ko naman mararamdaman yun kung ang mismong lahat ng pinag-aalayan ko nito ay malayo sa piling ko? Lagi kong tinatanong sa sarili ko na bakit kailangan kong maranasan ang lahat ng mga bagay na to. Habang buhay na ba akong magpapasko na hindi ko kasama ang pamilya ko? Sabi ko noon, 2 taon lang ang itatagal ko dito. Pero ngayon, 7 taon na. Ganun pa din. Ang sarap siguro ng pakiramdam na mag-celebrate ng Pasko sa Pinas. Mararamdaman mo talaga totoong diwa ng Pasko. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Dahil alam ko, kahit malayo man sila sa akin, feeling ko kasama ko pa din sila. Kasi naipaparamdam nila ang pagmamahal nila at damang-dama ko yun. Hindi ko man kasama ang pamilya ko dito, pero masasabi ko na may pamilya akong matatawag dito. Ay, tama na nga ang emote. Alam ko naman balang araw ay makakasama ko din sila. Hindi lang sa araw ng Pasko, kundi sa lahat ng okasyon na darating sa buhay ko. Tiwala lang. Ako po si Roberto Ilubenas Yarpa. 7 years na akong hindi nagpapasko sa Pilipinas. Mahirap, malungkot, masaya, pero kahit pa paano ko nakayo ko ang sarili ko na magtiis dito sa ibang bansa para sa pamilya ko. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na magkikita-kita kami. Hindi ko sabihin na kailan, pero may balak din akong umuwi, kaya lang konting ipon lang para sa pamilya ko. Ako po si Cathy Sabino. Magpo 4 years na po akong hindi nakakapagpasko sa Pinas. Kaya nakakalungkot, masakit, mahirap, konting tiis pa. Kaya mga anak, carry natin to, laban lang. Merry Christmas sa inyong dalawa. Enjoy your Christmas. I love you all. Ako si Bianca Arce, 4 years nang hindi pa nakakapagpasko sa Pilipinas. Nakakalungkot kasi hindi mo kasama yung pamilya mo. Hindi ako makauwi kasi wala pang pera at hindi rin pinapayagan ng amo kasi. Sobrang sakit kasi hindi mo makakasama yung pamilya mo. Ako po si Tia Pilasio. Nandito ako sa UAE. 15 years na po ako hindi nakapagpasko sa Pilipinas. So, hindi maganda yung kalagayan dito. Hindi masaya ang ng Pasko dito. Gusto ko maranasan yung Pasko sa Pilipinas. Kasi dito, hindi maganda, hindi masaya ang Pasko dito. Puro work na lang. Wala rin time sa pag-Pasko dito kasi hindi tulad sa Pilipinas. Alam mo, isa lang sila sa napakaraming OFW na matagal nang hindi nakakaranas muli ng Pasko sa Pilipinas.
At bilang isang OFW ay masasabi ko na napakahirap lalo na ang mawalay sa pamilya mo ngayong Kapaskuhan. Lahat ay titiisin, mabigyan lang sila ng maganda at masaganang buhay kahit ang kapalit pa nito ay mawalay sa kanila. Hindi lang sa araw ng Kapaskuhan kundi sa lahat ng okasyon na darating sa buhay mo. Lagi mong tatandaan na ang lahat ng bagay ay may katapusan at hangganan. Dahil hindi habang buhay ay OFW ka. At balang araw ay makakasama mo sila na magdiriwang ng araw ng Kapaskuhan at sa lahat ng okasyon na darating sa buhay mo. Huwag mong kalimutan na ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo ay kaloob ng Diyos. Ito ay para mas maging matatag, malakas at magtiwala ka ng lubos sa Kanya. Alam ko malayo ka man sa piling ng pamilya mo, pero huwag mong kakalimutan kung ano ba ang tunay na diwa ng Pasko. Ito ay ang pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawaran at pagpapasalamat. Maging malaki ang puso mo sa lahat ng mga taong nagmamahal sa iyo. Huwag mong kalimutang magbigay o magbalik ng pasasalamat sa kapwa mo dahil mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Patawarin mo ang lahat ng taong nagkasala sa iyo at humingi ka ng tawad sa lahat ng taong nasaktan mo. Magpasalamat ka sa lahat ng blessings na dumadating sa iyo, maliit man ito o malaki. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan kung bakit ba natin pinagdiriwang ang araw ng Kapaskuhan. Ito ay dahil sa napakalaking pagmamahal ng Diyos sa atin at sinugo niya ang kanyang bugtong na anak at ang kapanganakan ni Jesu Kristo. Merry Christmas, kabayan, and God bless.